Kamakailan, naglabas ang Iranian state media ng video na malinaw ang mensahe. Binabantayan ng Iran ang mga barko ng United States. Kung umaatake ang Amerika, gaganti ang Iran ng buong lakas. Sa ikalawang bahagi ng video, makikita ang mga drone ni Shahid na tinatamaan ang target. Dapat sana ay babala lang ito na naging realidad kahapon. May talagang nagsimula ng ganting aksyon na ito. Maagang-maaga noong Martes, naglalayag ang United States ship Abraham Lincoln mga 500 milya mula sa timog baybayin ng Iran. Pagkatapos, isang Iranian Shahed drone ang lumitaw at nagmaniobrang papalapit sa barko. Nagpatupad ng mga hakbang ang puwersa ng United States para hindi lumala ang sitwasyon. Pero patuloy pa rin ang paglapit ng drone. Dito inilunsad ang F-35 mula Lincoln at pinabagsak ang drone. Narito si Press Secretary Leavitt para sa detalye. Kumpirmado ng CENTCOM na isang United States F-35 fighter jet ang bumagsak sa isang Iranian Shahed drone na agresibong lumalapit sa United States S. Abraham Lincoln. Nangyari ito sa parehong araw na may ilang Iranian gunboats na nagbanta sa isang United States flag tanker sa Gulpo, sa Persian Gulf. Nagbabantang sakyan ito. Kaya ano po ba talaga ang nangyayari base sa inyong kaalaman? At ano ang gagawin ng Pangulo tungkol sa mga tila nagbabantang kilos na ginagawa ng Iran? Kahit naghahanda si Steve Witkoff makipagkita kay Foreign Minister Araghchi alinman sa Oman o Turkey sa Biyernes. John, salamat sa invitation ngayon. Nakausap ko ang ilang tao sa Pentagon kaninang umaga na nagsabing ang United States Central Command ay kumilos ng tama at kinakailangan upang protektahan ang ating mga United States personnel at kagamitan sa rehiyon. Kaya ang Central Command ang nagdesisyon na pabagsakin ang Iranian drone na iyon. Walang tao sa loob, agresibo itong kumikilos laban sa United States ship Lincoln na alam nating naroon sa rehiyon ayon sa utos ni Pangulong Trump. Tungkol sa Pangulo, nakatuon pa rin siya sa diplomasya, ngunit kailangan ng dalawang panig para ito'y gumana. Para makasayaw ng tango, kailangan ng kasangga na handang makipag-ugnayan kaya iyon ang pinag-aaralan at tinatalakay ng Pangulo at espesyal na Sugo Witkoff. Nakatakdang makipag-usap si espesyal na Sugo Witkoff sa mga Iranian ngayong linggo at naka-schedule pa rin ang mga iyon sa ngayon. Pero, syempre, palaging may iba't ibang option ang Pangulo at kabilang dito ang paggamit ng puwersang militar. Alam ng mga Iranian iyan ang higit pa sa iba. Tingnan na lang natin ang napakatagumpay na operation na Midnight Hammer na hindi lang ang Iran kundi ang buong mundo ay nagulat at tuluyang winasak ang kanilang kakayahang nuclear. Noong nakaraang taon, Nangyari ito habang naghahanda ang United States at Iran para sa unang direktang negosasyon mula noong 12 araw na digmaan noong Hunyo. Ang pag-atake sa United States carrier, ilang oras bago ang peace talks ay labis na agresibo. Maliban na lang, kung may gustong hadlangan ang usapan. Hindi lang drone ang insidente. Ilang oras pagkatapos nito, tinangkarin ng mga gunboat ng Iran na kunin ang American oil tanker sa Strait of Hormuz. Tinalakay ko na ito kahapon nang lumabas ang balita, pero ito ang hindi ko nabanggit. Alam mo, malamang na may mga Amerikanong mamamayan sa tanker na iyon. Posibleng lahat ng crew ay Amerikano. Kung nagtagumpay ang Iran na makuha ang barko, hindi lang sila magkakaroon ng barko, magkakaroon din sila ng mga bihag. At kung alam mo ang kasaysayan ng rehimeng Islamiko, alam mong ito ang kanilang estilo. Nakamit ng Islamikong Republika ang kapangyarihan sa pagkuha ng mga Amerikanong diplomat bilang bihag sa United States Embahada noong 1979. Hinawakan nila ang mga bihag ng mahigit 1 taon at umaasa sigurong magagawa nila ito muli. Dakipin ang mga Amerikano para magkaroon ng leverage at pumasok sa negosasyon na mas malakas, pero buti na lang nabigo sila. Gayunpaman, malinaw ang intensyon. Ngayon, hindi lang ito provokasyon ng militar. Maging sa diplomasya, bigla ring umatras ang Iran sa mga napagkasunduan. Ayon sa Axios, ngayon ay hinihingi ng Iran na baguhin ang lugar at ang format ng negosasyon sa Biyernes. Dapat sana ay magaganap ang pag-uusap sa Istanbul. Inimbitahan ang ilang Arab at Muslim na bansa para magmasid. At pumayag naman dito ang Iran noong una. Ngayon, gusto na nilang ilipat ang usapan sa Oman at gawing bilateral. Iran at Estados Unidos lang, ayaw nilang may ibang bansa na nanonood. Umatras sila mga kasunduang ilang linggo bago na pagkasunduan. Hindi lang detalye ng pag-aayos,
Parang sabotahe na ito. May isang tao sa Iran na ayaw magtagumpay ang mga pag-uusap na ito. Kaya ginagawa nila ang lahat. Pag-atake gamit ang drone, pagsamsam ng tangke, at pagpapalit ng lugar para hadlangan ang negosasyon. Ano ang nangyayari sa rehimen? Sabi nila, may mga paksyong nag-aagawan sa kapangyarihan. Ayon sa mga pahayag ng Pangulo ng Iran, gusto niya ng negosasyon at inutusan ang administrasyon na makipagdialogo sa United States, pero hindi lahat sumasang-ayon. May ilan sa kanila na matinding binatikos ang Pangulo, tuwirang para sa mga Iranian. Ipapakita ko sa inyo ang ulat na ito. Ginoong Pangulo, sa unang araw ng iyong panunungkulan, pinaslang ang opisyal na panauhin ng Iran na si Ismail Haniyeh. Sinabihan ka ng mga Amerikano na huwag tumugon para sa tigil putukan sa Gaza, pero niloko ka nila. Pinatigil mong tumugon ang Iran, pero walang tigil putukan. Bunga ng iyong pagiging inosente, lalong pinahirapan ng Israel ang Gaza at Lebanon. At nauwi ito sa pagkamatay ni Shahid Hassan Nasrallah. Sa ganitong pananaw, ikaw ang responsable sa kanyang dugo. Noong Oktubre 2020, nagsagawa ng airstrike ang Israel sa Iran. Ikaw mismo ang tumawag sa Konseho ng Seguridad at sinabing huwag gumante. Noong Pebrero 2025, tinawag ni Khamenei na kahiya-hiya at walang katwiran ang negosasyon, ngunit dahil sa iyong pamimilit, nagsimula pa rin ang Iran ng usapan. Ang negosasyon ay ginawa para linlangin ang Iran at ihanda ang pag-atake ng Israel. Ikaw ang responsable sa dugo ng daan-daang sibilyang Iranian, siyentipikong nuklear, at komandanteng militar na napatay noong Hunyo at Hulyo. Nang alisin ang pribilehiyong palitan ng pera, tumutol pa rin si Khamenei sa biglaang pagsasama ng palitan. Ngunit nakialam ang opisina ng Pangulo at naglabas ng mga utos. Kaya't ikaw ang itinuring na responsable sa pagsiklab na naging sanhi ng pagkamatay ng mahigit 3,000 Iranian. Alam ng lahat. Ngayon, nagpapalipas ng oras si Trump, naglilipat ng armas, nangangalap ng impormasyon, at naghihintay ng tamang pagkakataon laban sa Iran. Posibleng magdulot ang kanyang pag-atake ng pagpaslang kay Khamenei, pag-atake sa militar, at kondisyon para sa digmaang sibil. Ginoong Pangulo, kung may dugong Iranian na matapon sa digmaan o mapatay ang leader ng Islamic regime, ikaw ang may pananagutan. Para sa akin, hindi lang ito kritisismo. Parang digmaan ng mga paksyon sa publiko dahil hindi lang mga mamamayang Iranian ang gumagawa ng mga pahayag na ganito, mismong mga opisyal ng rehimen ay hayagang sumasalungat sa sinasabi ng Pangulong Iranian. Sinabi ng tagapagsalita ng parlamento ng Iran na, sa loob ng isang buwan, magdadasal tayo ng panalangin sa libing para kay Trump at mga kaalyado niya. Hindi iyon simpleng diplomasya. Panawagan iyon sa pagpaslang sa Pangulo ng United States habang sinusubukan ng Pangulong Iranian na makipagnegosasyon. May mataas na opisyal ng seguridad ng Iran na nagsabi sa state media na hindi nila isusuko ang kanilang sandatang nuclear. Pakinggan ninyo. Isang mataas na tagapayo ng pinuno ng Islamicong Revolution, si Ayatollah, ang nagsabi, muling tiniyak ni Ali Khamenei na hindi ililipat ng Iran ang kanilang enriched uranium sa ibang bansa dahil wala namang dahilan para gawin ito. Si Admiral Ali Shamkhani ay nagsalita sa isang eksklusibong panayam sa Al Mayadin News Network. Iginiit niya na mapayapa at kontrolado sa bansa ang nuclear program ng Iran. Binigyang diin ni Shamkhani na ang 60% enriched uranium ay pangunahing layunin upang labanan ang mga sabwatan ng kalaban laban sa Iran at pangalawa bilang paghahanda para sa negotiation at dialogo. Sabi niya, ang 60% enrichment ay maaring ibaba sa 20% kung may iaalok na kapalit ang ibang panig. Iginiit ni Shamkhani na hindi kailanman naghangad ang Iran ng sandatang nuklear at binanggit ang utos ni Ayatollah Khomeini na nagbabawal dito. Nauna nang sinabi ng kinatawan ng kataas-taasang pambansang konseho ng seguridad ng Iran na walang balak ang Tehran na ilipat ang kanilang naipong enriched nuclear stockpile sa ibang bansa. Diin ni Ali Bughari, hindi saklaw ng negosasyong nuclear ng Iran at United States ang mga ganitong paksa. Sinabi ni Khamenei na hindi isusuko ng Iran ang kanilang kakayahang nuclear at misil. Ngayon, hindi ito nailathala sa opisyal na website, ngunit ayon sa mga dumalo sa talumpati ni Khamenei, sinabi niya ito noon. Ano nga ba ang hinihingi natin?
Suriin natin ang mga ito. May 4 na hinihingi si Pangulong Trump. Tapusin ang nuclear program ng Iran, itigil ang ballistic missile program, putulin ang pondo sa mga proxy group gaya ng Hezbollah, Hamas, at Houthis, at itigil ang panunupil sa mga nagpoprotesta. Isa-isahin natin ito. Sa una, posible ang negosasyon dahil handa ang Iran sa konsesyon. Pero yung pangalawa, mukhang hindi talaga makatotohanan. Alam ng Iran na ang ballistic missile lang ang tanging panangga nila laban sa Israel. Mukhang kahit sa publiko, bago pa ang negosasyon, at base sa mga ulat kung saan nagsasalita nang hindi nagpapakilala ang mga opisyal ng Iran, walang pumapayag na itigil ng Iran ang ballistic missile program nila. Kaya posibleng maging malaking problema ito sa kasunduang nuklear. Matigas ang Israel na isama sa kasunduang nuklear ang pagtigil ng Iran sa ballistic missile program. Ngayon punta tayo sa ikatlo. Hindi ito malaking issue dahil kulang sa pondo ang Iran para suportahan ang Hezbollah, Hamas, at Houthis. Kaya sa tingin ko, hindi ito magiging issue. Pero yung ika-4 ay maaring maging malaking issue talaga. Dahil, maging realistiko tayo tungkol dito. Nakikipagnegosasyon ang Iran. Ang mga opisyal ng Iran na nakikipagnegosasyon, ginagawa nila ito dahil gusto nilang mapanatili ang kanilang rehimen. At hulaan mo, gusto ng mga nagprotesta na mawala ang rehimen. Walang senaryo na papayag ang rehimen na itigil ang paghadlang sa mga gustong pabagsakin sila. Parang hinihiling mo na rin sa kanila na pirmahan ang sarili nilang hatol. Mas malamang, papayag sila sa kasunduan sa United States sa papel. At pagkatapos, ililipat nila ang panunupil sa likod ng mga saradong pinto imbes na barilin ang mga nagpoprotesta sa kalsada. Tahimik nilang aarestuhin ang mga ito at gagawin ang pagpatay sa loob ng mga kulungan kung saan hindi makikita ng mundo ang ginagawa nila. Noong Enero, nag-crackdown sila, pinatay ang internet at pumatay ng tao sa dilim. Ngayon, ginagawa na lang nila ito sa loob ng kulungan. Malungkot ang realidad na ito. Kung papayag tayo sa kasunduan kasama ang rehimen, magpatuloy tayo. Sa gitna ng kaguluhan, may isa pang palatandaan na alam ng mga insiders na problema talaga ang rehimen. May isa pa tayong Iranyanong diplomat na tumakas mula sa rehimen at ngayon ay humihingi ng asylum sa Switzerland. Ang pangalan niya ay Golem Reja Derikwan. Isa siyang umaangat na personalidad sa Foreign Ministry ng Iran. Nagtrabaho siya sa Embahada ng Iran sa Czech Republic mula 2011 hanggang 2024. Itinuturing siya ng kanyang mga kasamahan bilang career diplomat na maaring maging ambassador. Pero matapos ang kaso noong nakaraang buwan ng isa pang Iranian diplomat na umalis sa United Nations para maghanap ng asylum sa Switzerland, ginagawa na rin niya ngayon ang parehong bagay. Hinihinala ko na ginagawa ito ng mga taong ito dahil natatakot sila na dahil sa kaguluhang pampulitika sa loob ng Iran, hindi na sila ligtas. Kaya gusto nilang pumunta sa isang bansa na sa tingin nila ay ligtas. Parehong bansa at kanluran ang kinamumuhian ng rehimen ng Iran. Kaya naging bahagi ng rehimen ang mga taong ito at lantaran nilang kinondena ang kanluran. Pero kapag oras na para hanapin ang kaligtasan para sa kanilang pamilya at sa kanilang sarili, pumupunta sila sa kanluran. Pareho rin ang nakikita natin sa Russia, pareho rin sa China, at pareho rin ang nakikita natin ngayon sa Iran. Mga mapagkunwari lang ang mga taong ito. Isa sa problema sa paggawa ng video na nagpapakita ng drone strike. Kahit walang nasasaktan na tao o sundalong Ruso. Sa video, madalas dinidemonetize o nililimitahan ng YouTube ang aming mga video. Nitong nakaraang linggo, 4 na war video namin ang na-demonetize. Ayon sa YouTube, hindi gusto ng mga advertiser ang drone strikes or frontline footage, kaya nililimitahan ang mga video. Ganito ang makabagong digmaan na nilalabanan ng mga Ukrainians at pilit nilang mabuhay. Naniniwala kami na mahalagang talakayin ito, kaya inilunsad namin ang Business Basics. Isang platapormang ginawa namin mula simula ng walang limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang aming drone strike, hindi namin kailangang i-blur ang mga footage sa frontline, at hindi rin namin kailangang i-blur ang pagkasira ng mga base ng himpapawid ng Russia. Bukod pa rito, wala talaga kaming mga patalastas sa site. Sa ganitong paraan, hindi namin kailangang i-censor ang aming sarili, kahit na hindi masaya ang mga advertiser sa mga tinatalakay namin. Hindi namin pinopondohan ang site sa pamamagitan ng mga patalastas. Pinopondohan namin ito sa pamamagitan ng inyong suporta. Kaya, kung isa ka sa mga interesado sa ganitong uri ng balita at kung gusto mong mapanood ang aming mga video na hindi na censor at makakuha ng mga bonus na nilalaman na hindi namin pwedeng i-upload dito sa YouTube, siguradong sumali ka sa amin sa basicsinsider.com. Pwede mo ring i-click ang link sa description o i-scan ang QR code na nasa iyong screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng nilalaman na na-upload na namin
at pati na rin ang lahat ng mga video na i-upload pa namin sa hinaharap. Susuportahan mo rin ang aming coverage at channel, kaya salamat. Ako si Sam. Magkita tayo sa susunod.